300 sila, 300 sila. O paano ngayon kung merong isang congressman ayaw magbasa? Ano? Ay, hindi pa pwede yun. Hindi kayo. Convince sila eh. June 9, June 10, nag-send ng summons sa prosecution at saka sa defense. Pero sinasabi ng Supreme Court, wala raw jurisdiction. So baka hindi alam ng Supreme Court na nag-convene. No? Okay, palagyan na natin. So ibig sabihin, bobo, Supreme Court. O yan ha, nanggaling na sa bibig mo, Tito Sen ha. So ibig sabihin, bobo, tanga ang Supreme Court. Okay. So... Yan ha, ayon kay Tito Sen, tanga ang Supreme Court. Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tito Soto bumanat sa mga kapwa niya senador na gusto lang daw patayin ng mga senador na ito ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At ito, Gatchalian, gustong buhayin ng impeachment ngayon na. Aba, nako, ewan ko na lang talaga sa inyo. At ito, no, yung natatawa na lang talaga ako dito. Mananalo kaya to sa 2028? Kaya naman pala todo harang ito, etong mga to sa impeachment at gustong-gusto nilang matuloy ang impeachment kasi may planong tumakbo sa darating na 2028. So sino nga ba ito? Mamaya papanoorin natin yan. Mas maganda siguro dito natin muna simulan agad. Etong si Gatchalian ay may panayam na gusto daw buhayin ulit yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaso, paano mo magagawa nagdesisyon na yung Senado. At alam naman din natin na isa to si Gatchalian sa mga sa mga gustong ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakapanglambot lang ng buto. Dahil isa din po itong senador na ito sa tinulungan ni Vice President Sara Duterte. Ang masakit nga lang ayun nga, hindi siya nagtanaw ng utang na loob. So marami naman ang gumagawa ng mga ganyan. Ganyan talaga sa politics world. Ika nga ni Pangulong Duterte, bukas kakampi mo, ngayon kakampi mo, bukas kaaway mo na. So ayan yung realidad na nangyayari sa bansang Pilipinas. Uso talaga yung mga gamit-gamitan na yan Talagang dugtong-dugtong na yan So eto, may isa pang senador na kaya naman pala todo push sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, tatakbo pala sa 2028. Kaya naman pala may hangarin. Kaya naman pala todo boto sa impeachment kasi para walang kalaban. Malupit. Iba din ng iba din ng karakas mo So dito yan nga sinasabi nga namin, kaya nga hindi deserve ni Vice President Sara Duterte na ma-impeach. Kasi kaya lang naman siya gustong i-impeach dahil malaking tinik sa lalamunan si Vice President Sara Duterte sa mga politikong gustong maging presidente sa darating na 2028 election. Grabe. Ang lupit nyo talaga, kakaiba. Samantalang dito muna tayo sa usapan na to, ilang senador pwede pang buhayin ng impeachment. So ito, panoorin po natin itong balitang ito. Pwede pang buhayin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang pananaw ng ilang mambabatas matapos magdesisyon ng Senado na i-archive ito. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong paliwanag dito ng mga senador?
Jiggy, para nga sa ilang senador, hindi daw mahirap buhayin o hukayin itong articles of impeachment kahit pa in-archive na yan, sakali ngang magbago at i-reverse ng Korte Suprema yung desisyon nito na nagdedeklara na unconstitutional itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakausap natin kanina at nakapanayam si Senator Win Gatchalian at Yan na. sabi niya merong 2 modes o 2 paraan para buhayin yan. Yung isa, kailangan lang may magmosyon na isang senador sa plenaryo para buhayin muli yan at o kaya i-revive yung articles of impeachment at kailangan lang daw ng 5 boto. Pag nakakuha ng 5 boto or 5 senador na pabor dyan sa motion na yan, ay pwede nang hugutin or i-pull out yung impeachment case at talakayin muli. Yung pangalawang mode naman, Jiggy, ay Aba, talagang gumagawa ng paraan si Gatchalian Iba din to si Gatchalian So 5 boto. 5 boto, di panalo na agad kasi ilan kayo? Ikaw, si Soto. Sino pa ba? Si Soto, si Risa. Sino pa ba? Sino pa ba yung mga bumoto nung nakaraan? Ping Lacson nata, di ba? Sino pa? Si Kiko, si Bam, Moani, Mandao. Ayan na naman. So, mukhang may gagawin na naman na hakbang pala itong mga ulupong na to, Oo, so panoorin natin. kailangang isuspend yung rules ng Senado, then magkaroon ng majority vote which is 13 votes. Pag nakuha yan, then pwede nang ibalik ulit sa order of business at pag-usapan muli yung impeachment case ni VP Sara Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Pakinggan natin. Sige. Somebody has to file a motion, and then that motion will be, there are 2 modes, no? Yung 5 senators, one of them can file a motion, and then the 5 senators can manifest their intention to retrieve the articles of impeachment out of the archives and include it in the order of business. At sakali nga baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nila tungkol sa impeachment, gaano kalaki ang tsansa na mabuhay na ulit itong articles of impeachment? Jiggy, kung yung ilang senador na taga-mayorya gaya ni Senator Win Gatchalian, para sa kanya nga, mukhang hindi naman ganun kahirap. Pero dun sa ilang taga-oposisyon, sinasabi nila parang mahirap buhayin yung isang pinatay na impeachment case. Kasi gaya ng sinabi ni Senator Ping Lacson, kung sakasakali may magmosyon na ay buhayin natin, i-retrieve natin, pag-usapan ulit natin yung impeachment case, malamang daw mauwi na naman ito sa mahaba at mainit na debate sa plenaryo para lang mabuhay ulit yung talakayan dyan. Matatandaan natin ang si Senator Ping Lacson, yung kaisa-isang nag-abstain. Ang sabi niya ngayon, sana kasi tinable na lang. Kung nakatable lang daw sana at hindi naka-archive, buhay yan at madaling hukayin or madaling pag-usapan or i-pull out at sabihin na okay, nabaliktad yung na-reverse yung SC decision, pag-usapan natin. Pero mas minabuti daw ni Senator Ping Lacson na mag-abstain dahil ayaw daw niyang sumali sa usapan ng pagpatay sa impeachment case, which is yung nangyari nga raw nitong nakaraang Miyerkules. Pero kung si Senator Win Gatchalian ang tatanungin, hindi Senado ang pumatay dyan sa impeachment case ni VP Sara, kundi ang desisyon mismo ng Korte Suprema na nagdeklara na void ab initio. O ibig sabihin, wala talagang bisa yung impeachment case na yan simulat sa pool pa lang, Jiggy. So ang galing ni Gatchalian, palakpakan natin. Sabay tawanan. Talagang nag-ano ka pa tawag dito, nagdahilan ka pa na hindi Senado yung tinutukoy mo. Anak ng teteng, hindi mo na nirespeto yung korte, tapos hindi mo rin nirespeto ang desisyon ng mga kasamahan mo. So anong silbi mo dyan? Naging senador ka pa. Napagdesisyonan na Diba? Ano yun? Kayang-kaya ng 5 utak nyo yung maraming bumoto na i-archive, ano ba tawag doon? Isang tabi yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nagsenador ka pa kung hindi mo rin naman pala re-respetuhin yung mga kapwa mo senador. Desisyon nila, mas marami sila kaysa sa inyo. Ang malapit pa dito, kunwari, hindi daw kasalanan ng Senado yon. Kasalanan daw ng Supreme Court. Anak ng teteng, wala kang kwentang senador. Decision ng Supreme Court? Ano mo? Kino-question mo? Decision ng Supreme Court, di mo re-respetuhin. Olats ka. Wala ka.
Grabe, no? Oo, mga di talaga. Promise. May 3 years pa tayo. Marami pa tayong mga politiko makikita natin kung sino yung mga hudas pa sa mga Duterte. Totoo lang, sa totoo lang. At paano kung sabihin ng Supreme Court na hindi void ang impeachment? Paano ang gagawin ng 20th Congress? Yes, yan particularly, yung sinasabi ni Senator Win Gatchalian na pwede talaga nilang talakayin ulit kasi nakasandig kasi yung ilan sa mga pinagbotohan nila ni archive is yung sinasabi nga na never nagkaroon ng jurisdiction yung Senate kasi void ab initio nga siya, wala siyang bisa. Pero pag binawi yan ng Korte Suprema, ibig sabihin valid na na-transmit yung articles of impeachment sa Senado. Therefore, pwede nga siyang buhayin at talakayin muli. At natanong natin, paano yun? Na-convene yung impeachment court? Hindi, alam nyo, hindi na yan pwede talagang buhayin. Ay, hindi na yan pwede anuhan ng Korte Suprema kasi isipin nyo na lang nag-final nag-decision na sila eh. Ngayon, kapag binuhay pa nila yan, parang mapapaisip yung tao na, pwede palang magganon ng Korte Suprema na desisyonan na, tapos may desisyon pa ulit. Ang lalabas kasi dyan, alam nyo naman, utak ng ibang mga Pilipino, sasabihin na naman nila sa Supreme Court, ang lumalabas kayo dyan, parang nabayaran ang Supreme Court pag nagdalawang desisyon sila dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tsaka ako, nakikita ko na mas okay na rin yung desisyon ng Supreme Court. At least, 'di ba, binigyan pa rin nila ng pagkakataon yung Congress na sumiti ulit kayo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So hindi pa rin sila lumalabas, nakakampi sila ng mga Duterte kagaya ng sinasabi ni Larry Gatun. 'Di ba? So napakalinaw nun at napakaganda nung desisyon ng Supreme Court na yun. Nung 19th Congress, pwede pa ba yan? Sabi ni Senator Gatchalian, dapat pwede. Isa raw siya sa mga naniniwala na kahit na-convene nung 19th Congress ang impeachment court, pwedeng itawid ng 20th Congress at pag-usapan at ituloy yung paglilitis. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. My position is the Senate is a continuing body. The discontinuance only refers to legislative matters. No? Hindi naman ang impeachment court is not a legislative matter. At may ano yung mga nasa Duterte block? Bukas pa rin ba silang pag-usapan itong articles of impeachment sakaling may magbago sa desisyon ng SC? Kung si Senator Bato de la Rosa ang tatanungin, sabi niya bukas siya na pag-usapan ulit o ma-pull out ulit yung articles of impeachment from the archive. Respetuhin daw nila yung final decision ng SC, pabor man o hindi sa kagustuhan nila. At nang matanong na kanino ba yung kanyang loyalty, sabi niya nasa taong bayan pa rin naman daw yung kanyang loyalty. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Hindi ako naging senador kung hindi dahil sa Duterte. Kaya normal lamang na meron akong loyalty doon kay Pangulong Duterte. Tama. Pero pagdating ko papiliin mo ako between taong bayan at kay President Duterte, taong bayan ako. Alam nga naman, senador ako eh. Tama. May may point doon si Senator Bato de la Rosa dahil yun din naman din ang gusto ni Pangulong Duterte na ang loyalty mo talaga ay sa taong bayan. Kagaya nga ng sinabi ko na bakit ko sinusuporta ng mga Duterte? Dahil sa magandang ginawa nila para sa taong bayan at sa Pilipinas. Ganun yun. Tingnan niya, ito yung pinagkaiba ng Duterte Block tsaka sa mga, ano bang pwede natin tawag sa mga yan? Idiot Block. Idiot Block no? Tignan niyo yung mga senador na tignan niyo yung mga Duterte Block, kahit na magdesisyon muli ang Supreme Court na buhayin ulit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, okay lang sa kanila. Supreme Court yun eh. Diba? So dapat mo talagang galangin yun. Pero para sa akin, okay na ho yung decision ngayon ng Supreme Court. Pero kung sakali man na magbago ang desisyon ng Supreme Court, okay lang. Ako din, nire-respeto ko yun. Supreme Court yun, kailangan mong galangin yun. Desisyon ng Supreme Court yung kataas-taasan. Diba? So ngayon, tignan niyo yung pinagkaiba ng senador na against, na gustong ituloy ang Duterte, against sa desisyon ng Supreme Court at sa Duterte Block. Napakaiba. Diba? Kasi kung iisipin mo lang
kung ang Duterte Black ay parang malautak ni Risa Ontiveros, ni Senator Soto, Gatchalian, Ping Lacson, sino pa ba yung iba pang mga bumoto doon? Bam Aquino tsaka Kiko Pangilinan, na parang binabastos nila yung Supreme Court. O tingnan niyo yung sa Duterte Black, nire-respeto rin nila. Wala silang problema. Ganun dapat. 'Di ba? Ganun dapat yung pamarisan ng ibang mga senador, na respetuhin nyo yung desisyon ng kataas-taasan. Kaya kaya tawag dito, asan na yung video ni ano? Asan na yung video ni Tito Soto? Eto, panoorin natin yung interview kay Tito Soto. Di ko alam. Di ko talaga alam kung anong meron dito kay Tito Soto. Pasensya na, Tito Soto, pero medyo, ewan ko, hindi ko alam niyo, naguguluhan ako ngayon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Tito Soto na, alam mo yun, na bigla siyang nagkaganito, no? Bigla siyang, alam mo yun, parang hirap sabihin. Kasi eto, pagdating sa showbiz, Tito Vic and Joey, ipagtatanggol ko sila ulit kung sakaling maungkat yung Itbulaga, no? At merong gumagago na naman sa kanila. Gagawin ko yun ng paulit-ulit na hindi nila ako inutusan. Pero pagdating kasi dito, dito kasi yung mga sinabi kasi dito ni Tito Soto sa interview na to, medyo hindi akma eh. 'Di ba? Tas may parang nagyabang pa. Dati pa ako gumagawa ng batas eh. Dati pa akong dapat parang alam mo yun. So ito na, para mas maganda, panoorin natin. Nakakatuwa na naalala nila, nababanggit nila yun, sapagkat kung sinubaybayan nila yun, graduate kaming dalawa eh. Si Joey Escalera. Ang graduate namin, law. Nakalimutan ko na yun. Ano pa lang yun? Nag-notaryo publiko kaming dalawa. Okay. Nakakatuwa na ginagawa nilang reference yun kasi at least may nakakaalala. Kaya lang, hindi nila nababanggit na 28 taon akong gumagawa ng batas eh. Yeah. Taon as presiding officer of the Quezon City Council and 4 full terms in the Senate. So, masahol pa yun sa kumuha ko ng bar at saka pumasa sa bar at saka kumuha ng 4 na taon na law. Masahol yun, 38 years na yun, tingin ko. So, nakakatuwa na naaalala nila yan, na binabanggit nila yan. Okay lang po. Pero yun nga, ang observation ko po ron, parang unfair din naman sa isang Tito Soto na, of course, marami mga bagay at kilos kayo in the past na hindi sinang-ayunan ng maraming Pilipino. Pero in terms of legislative experience, at pinaka-veterano, no? Kayo matagal dyan sa Senado, di ba, since 1992. So this was expected, di ba? Yes, well, ang alam ko, I was expecting something to that effect. Kasi nung sinabi nila, nung pinag-usapan namin nung August, sometime before that week, before August 6, nung nag-usap-usap kami, ang pinag-uusapan nila, gusto nila August 4 daw, ay tatayo daw si Senator Marcoleta at nagmo-motion to dismiss. Sabi ko, bakit August 2? Ano bang, give me one, ito yung sa caucus namin, hindi naman bawal ikwento ko. Give me one good reason, sabi ko. Bakit tayo magmamadali na talakayin natin yan? Bakit August 4? Sabi ko, bakit? Wala silang naibigay na dahilan. So sabi ko, bigyan nyo man lang ng hanggang August 6, baka may mag-file ng ng MR. At meron nga. So, at least yung August 6, after Wednesday, last day natin yun, sabi ko, over the weekend, medyo magkainisan tayo sa debate. Sabi ko, may cooling off period. Sabi ko pa parang pabiro ko sinabi yun at sumangayon si Senator Marcoleta. So, naging August 6 yung usapan. Yung motion to dismiss daw siya. Hindi, ina-expect ko na yun. Kaya lang, hindi nila ina-expect na may magpapile ng MR. Ang sa akin kasi, kailangan talagang explain natin din pati sa mga kababayan natin, kung ano ba laman ng Supreme Court decision. Hindi basta yung yung bottom line na sinasabi, unconstitutional daw yung pagkakagawa ng House. Hindi pwedeng ganun Kailangan mabago talaga yun. So, naisip ko na by August 6 ito, sabi ko kung may MR, teka muna, hindi pwede motion to dismiss. Sapagkat mayroong pagkakataon ng ang Supreme Court
na kahit sinabi pa nila ng immediately executory, kahit ginamit nila forthwith executory, hindi final. At merong Supreme Court decisions na gano'n. Sa kanila din mismo nagsasabi sila pagka immediately executory pero hindi final. Pagka magiging final kung matatapos yung MR at all that, yung mga gano'n. So, naisip ko, sabi ko, pagdating ng August 6, kailangan pag-usapan natin mabuti ito. I will definitely object. But before I object, I want to interpellate the distinguished gentleman. Sabi ko kung bakit, ano mga dahilan kung bakit kailangan i-dismiss natin kaagad. May tanong pala ako, Senator, no? Kasi kayong veterano niya sa Senado, pero si Marcoleta, veterano naman siya sa House. Isip ko lang, ano bang basa niyo? Bakit siya yung pinaronta? Siya yung parang ginawang, kumbaga tip of the spear. Diba? Siya nag-articulate niyan, diba? Bakit? Was that part of their strategy? Hindi ko kayang sagutin yun, Christian. I will be talking off my hat if I give a guess. But probably Sagutin. was the most Sagutin mo na, Tito Soto, ganun din naman eh. Ang dami mo na rin naman pinag-i-interviewan, di ba? Ang dami mo na rin naman sinasabi. So, ang tanong nung vlogger, kung ito ba ay parte daw ng part. Ang tanga kasi nitong vlogger na to. Ba't mo kasi kailangan tanungin yun? Sinasabi na nga ni Tito Soto nung una pa lang eh. Di ba? Hindi niya ba na-gets yun? expressive din sa issue na yan. Baka siya yung pinaka malakas ang mga sinasabi tungkol din sa motion to dismiss at tungkol sa impeachment. Baka ganun. I'm just to borrow his word, speculating. Yung nga pala, yung napaka-spirited ng debate ninyo ron, no? And nung pinapanood ko yun, I was waiting for him, baka gamitin niya yung lawyer card eh. Pero if I'm not mistaken, hindi niya ginamit sa inyo yun, di ba? Di ba? Hindi siya nagpakapyo, hindi, bugado ko ikaw, hindi. Walang ganun eh, no? What did you sense during that debate? Lalo nung medyo inilulugar nyo na siya dun sa mga binabanggit yung pagkakamali, di ba? Wala rin binabanggit niya na hilaw, yung impeachment complaint. Sabi nyo, hilaw din tong yung decision ng Supreme Court eh. Oo. Well, sa akin kasi, ang mga panahon na yon, importante sa akin yung laman ng sinasabi namin. I was trying to convince also our colleagues. I was not only trying to convince him na hindi tama yung mag-motion to dismiss agad. I am for adhering to the Supreme Court decision, but its final disposition. Yun ang punto ko. Tsaka another thing, Christian, mabuti na banggit mo rin, magkaroon ng pagkakataon masabi ito. This is not, and our debate yesterday was not about the VP. It was not about VP Sara as far as I'm concerned. I don't know about them. But as far as I'm concerned, it's about the Constitution and the way the Constitution was being changed. Ay, naku po. Yun ang mga punto ko dun eh. So, paano ang Constitution, Tito Soto, hindi mo nga nare-respeto yung decision ng Supreme Court? kung sa tanong mo, ano naramdaman ko ron, Ay, naku. I was confident that I knew what to say. I knew what to explain to our colleagues. Kasi sa kahit anong debate, whether you're a lawyer or you're not, the important thing is that you're prepared. Walang nakabuti sa isang nagpagdebate nang hindi ka nakahanda kung ano pag-uusapan. So I knew what was binasa ko yung binasa ko yung decision eh. Binasa ko yung decision, binasa ko rin yung mga posisyon ng iba't ibang mga tao, yung mga pros and cons. Binasa ko rin eh. So more or less I had a very good idea of how to go about explaining to our colleagues. Kaya nung naramdaman ko na ang gusto nila motion to dismiss, samantalang meron namang MR, ang pinakamaganda talagang parliamentary strategy ron is may motion to lay on the table. Because motion to table, at pinaalala ko kagad kay Cheese, kaya medyo siguro... Wala siya nagawa eh. Wala siya nagawa, di ba? Sabi ko, that is a higher precedence. Number 5 of precedence nun eh. Sa mga motions eh. Talo yung motion to dismiss. Pinakamababa yun eh. Yung outright motion lang on the floor eh. It's not even a resolution eh. So, alam ko na kailangan debatihin nila muna sa akin yung motion to table. And they didn't. Kasi obvious eh, di ba? Oo. Ayun. So, doon napunta. Okay. So, sa inyo, maliwanag na that debate was not about the Vice President and you made that clear during the actual debates, no? Pero, did you get the sense na sa ibang mga colleagues nyo, magtapatan na po tayo, no? They were protecting the Vice President. At least yun yung dating. Kahit ano pang sabihin nila about rule of law, etc., etc. Whether it's true or not, ikinalulungkot ko sabihin na yun ang dating. Tama ka. Yun ang dating. Ganun ang dating na to them, it's about the Vice President.
To me, it was not. To some of us, it was not. It was about, sa akin, definitely, I'm not sure about the others. Sa akin, it's about the Constitution. Biglang nabago eh. At ako may mga danger, Christian. Meron nga pala akong hindi ko nabanggit kahapon. Siguro dahil masyado nang mahaba, isa sa mga danger doon na nakita ko sa Supreme Court decision, kaya sinasabi ko na wala na may impeach, di ba sabi ko, No. paano? Meron silang bagong nilagay, dinagdag na requirement doon sa Ano yun? impeachment, bali sa lumalabas sa Article 11, lumalabas na ng konstitusyon, lumalabas na may dinagdag sila na requirement. Ang requirement na sinasabing dapat lahat ng congressman ay nabasa yung articles of impeachment. Kung 300 sila. O paano ngayon kung merong isang congressman ay magbasa? Kakampi niya yung ini-impeach. Patay dun sa requirement na yun. Sabi nun, lahat ng congressman, lahat ng members ng House of Representatives must read before the submission. Whether you're in favor or not, siguro ganun iniisip niya, pero kailangan basahin. No. Kung ayaw. Ang inisip ko ron, Senator, hindi ba presume na binasa mo pag pinirmahan mo ang isang bagay? Presumption, yes. Presume. Pero alam Kasi- naman natin, ginagawa ng mga legislator yun. Sinalang sa'yo, tinignan yung title, agree ka, pumipirma. Usually ganun eh. Opo, kasi ito yung punto ko naman, kung magiging pilosopo tayo, with due respect po sa kagalang-galang na Korte Suprema, pwede rin iba to sa kanila ng mga congressmen. Kayo ba, yung pinirmahan ninyong Leonen decision, binasa nyo ba yun? Di ba presume na binasa nila dahil lumagda po sila ron, hindi po ba? Mabigat ng tanong mo na yun. Kasi kung binasa nila, dapat masasagot nila sa'yo na Ano daw sabi? yes, presume. Kung wala na may impeach, di ba sabi ko, No. paano? Meron silang bagong nilagay, dinagdag Ano sabi ng vlogger? requirement doon sa impeachment, bali sa lumalabas sa Article 11, lumalabas na ng konstitusyon, lumalabas na may dinagdag sila na requirement. Ang requirement na sinasabing dapat lahat ng congressman ay nabasa yung articles of impeachment. Uy, tama naman yun dito, Sen. Tama naman talaga yun na dapat mabasa ng... Kasi impeachment yan dito, Sen. Para, ano meron? Ba't ka nagkakaganito? Tama ho yung sinabi ng Supreme Court na dapat nabasa ng gusto or nabasa ng lahat ng congressman yung impeachment article of impeachment kay Vice President Sara Duterte. Saan naman kumuha ang Supreme Court na idea na hindi nabasa lahat ng congressman yun? Natatandaan niyo yung congressman sa Davao? O sa Mindanao? Di ko alam kung saan parte sa Mindanao. Na sinabi niya kaya daw siya pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil gusto niyang iligtas si Vice President? So ibig sabihin, 'di ba, napakalabo, 'di ba? So ibig sabihin hindi niya nabasa yung article na yun. Hindi niya nabasa yung impeachment na yun, basta lang siyang pumirma. So tama naman yung sinasabi ng Supreme Court. Anong ibig sabihin nito? 300 sila. O paano ngayon kung merong isang congressman ay magbasa? Ay, hindi pa pwede yun. Patay tayo sa'yo, Tito Sen. Tito Sen, alam mo, hindi na kita kayang pagtanggol. Bahala ka sa buhay mo. Paano kung may isang senador na ayaw magbasa? Hindi po pwede yun. No, kaya pumirma yan dyan kasi binasa niya yan. Hindi pa pwedeng hindi mo binasa. Naku po, kakalechi-lechi na. Kakampi niya yung ini-impeach. Patay dun sa requirement na yun. Sabi nun, lahat ng congressman, lahat ng members ng House of Representatives must read. Kailangan nilang basahin yun kasi ang sinasabi kasi ni Tito Sen, parang wag mo hindi na kailangan basahin lahat ng mga congress yun kasi what if nga naman daw na may kakampi na congressman yung ini-impeach. So tatanggi daw doon. Natural. Kailangan nga nilang magdesisyon doon eh. Parang Senado. Kailangan magdesisyon kung saan sila, kung tutuloy ba impeachment o hindi. O sa Congress, payag ka ba na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Oo o hindi. O pumirma ka. Kung gusto mong ma-impeach si Sara, pumirma ka. O anong dahilan ng pag-impeach kay Sara? Basahin mo to. Ganun dapat. Ano nangyari sa'yo, Tito Sen? Before the submission, whether you're in favor or not, siguro ganun iniisip niya, pero kailangan basahin. Kung ayaw. Ang inisip ko ron, Senator,
Ay! Ano nangyari? So, ibig sabihin, ang sinasabi dito ni Tito Sen is mali daw yung, yung sinasabi ng ng Supreme Court na kailangan daw basahin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte bago ka pumirma. Ay, nasaktan ako bigla doon. Ganito ka pala, Tito Sen, pag nasa Senado ka. Hindi ba presume na binasa mo pag Na requirement doon sa impeachment, bali sa lumalabas sa Article 11, lumalabas na ng konstitusyon, lumalabas na may dinagdag sila na requirement. Ang requirement na sinasabing dapat lahat ng congressman ay nabasa yung articles of impeachment. Kung 300 Hindi kasi ganito sabihin na natin na may dinagdag nga na requirement ang Korte Suprema. Siguro kaya nila ginawa yun dahil alam naman ho na natin kung ano yung nangyari, dati kay Chief Justice Renato Corona, hindi ako nagkakamali. After 10 years, 'di ba? Hindi pala siya. Siya ay hindi pala siya guilty doon sa ibinintang sa kanya. Pero siya ay na-impeach. So siguro yun ayun yung dahilan, isa sa mga dahilan ng Korte Suprema, bakit nagdagdag sila ng article? Na napakaganda naman yun kasi isipin nyo maigi. Mag-i-impeach ka ng isang tao, hindi lang basta tao, hindi lang basta politiko, hindi lang basta empleyado ng gobyerno, kundi isang vice presidente, pangalawang pinuno ng bansang Pilipinas ang i-impeach mo tapos hindi mo ipapabasa sa Congress. Katarantaduan. Ano ba naman yan? Katarantaduan naman ata ng Tito Sen. Hindi ako pa, aminin ko na sa inyo, hindi po ako galit kay Tito Soto. Hindi ako galit. Tinatama ko lang po yung ayon sa paniniwala kong maling sinasabi niya. Hindi ako galit kay Tito Sen. 100 sila, 300 sila. Paano ngayon kung merong isang congressman ayaw magbasa? Oo. Kakampi niya yung ini-impeach. Oo. Patay dun sa requirement na yun. Sabi nun, lahat ng congressman, lahat ng members ng House of Representatives must read before the submission. Oo. Whether you're in favor or not, siguro ganun iniisip niya, pero kailangan basahin. No. Kung ayaw. Ang inisip ko ron, Senator, Ito yung inisip daw ng vlogger. Pakinggan natin. hindi ba presume na binasa mo pag pinirmahan mo ang isang bagay? Presumption. Yes. Presume. Pero alam naman natin, ginagawa ng mga legislator yun. Sinalang sa'yo, tinignan yung title, agree ka, pumipirma. Usually ganun eh. Opo, kasi ito yung punto ko naman, kung magiging pilosopo tayo, with due respect po sa kagalang-galang na Korte Suprema, pwede rin iba to sa kanila ng mga congressmen. Kayo ba, yung pinirmahan ninyong Leonen decision, binasa nyo ba yun? Di ba presume na binasa nila dahil lumagdap? Malamang kaya nga sila nag-declare na ipabasa sa lahat ng congressman yung impeachment na muna. Ay nako. Yung nag-interview, walang alam, tapos yung ini-interview, pareha sila. Malamang sa malamang, binasa ng Supreme Court yan. Kaya nga nagdagdag, ika ni Tito Soto, nagdagdag daw ang Supreme Court ng additional article na basahin muna ng mga congressman bago sila pumirma. Kasi nga naniniwala ang Korte Suprema na parang yung ibang congressman ay hindi binasa itong impeachment pero pumirma agad. Ganun yun. Kaya nga stress ako guys. Na-stress ako dito. Grabe to. Po sila, hindi po ba? Mabigat ng tanong mo na yun. Kasi kung binasa nila, dapat masasagot nila sa'yo na bakit dalawa-dalawahan ng paulit-ulit yung pagbabanggit ng mga provision doon. Na parang nangyari, dalawa author na pinagsama. Parang ganun. Isa lang supposed to be ponente. Yun. Kaya siguro tama yung tanong mo. Pwede bang tanungin din sila, binasa nyo ba yung 97 pages, lahat? Kasi paulit-ulit nila binabanggit yung unanimous. Medyo, hindi ko na lang kinakalaban yung issue na yun, pero yung unanimous kasi. Sino ba paniwala namin, Tito Sen? Sa Korte Suprema, ikaw? Yun na lang, para tapos na usapan. Sino pa paniwala namin? Ikaw po ba o ano?
ang Korte Suprema. Dapat po, kung ganyan na mas kapanipaniwala ho kayo, di palitan nyo na lang yung mga judges dun sa Korte Suprema. Kaya na lang ho pumalit. Sobra akong alam nyo, may nagpasa lang sa akin ng clip nito. Sabi ko, sige nga, panoorin ko. Pagtingin ko nga ba, 1 hour. Ngayon, pinanood ko, una pa lang, mali na. Sabi ko, hala, si Tito Soto, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, patay kayo dyan, patay ka dyan. Madudungisan yung ganda-ganda ng pangalan mo, madudungisan pa dyan. Ay! 13 lang yung pumirma eh. Isang nag-inhibit at saka isang absent eh. Hindi unanimous yun. In the true sense of the word. Siguro sa Hindi naman unanimous daw yun. Ay. unanimous yung nando doon. Pero may nag-inhibit eh. Di ba? Unanimous kung 15. Sa sinabi mo, there is always a presumption of regularity. Ganun pala. So, ibig sabihin, masasabing unanimous pag 15. So, parang may bilang pala. Ganun. Ewan ko lang. Kung tama yung sinasabi dito, Soto, comment nyo dyan. Yung may alam sa ganito, ha? Yan, ganyan. Pagka pumirma. Hindi, tsaka parang insulto naman yun sa mga government officials, no? Kunwari, sa inyong mga senador, sa mga house members, sa mga miyembro ng Korte Suprema, para bang tanongin ka pa, binasa mo ba yan? Hindi ba kami mga professionals dito na merong mandato na ginagawa namin yan, basically? Ano naman? Yun naman pala. Alam nyo naman pala eh. Alam nyo naman pala na insulto eh. Ba't yung sinasabi sa Korte Suprema kung binasa ba nila yan? Wala to. Ay, naku po. Pangit naman. Pero supposed to nga, yun nga sabi natin, dapat we presume regularity na nabasa nila. Ito naman po, paki-explain kasi 'di ba ang unang motion ni Senator Marcoleta was to dismiss, okay? Pumasok po yung motion ninyo to lay on the table the motion of Marcoleta. Tapos sorry, nagkamali ako. Sumingit si Senator Cayetano at may Wow, ay pumepal. Bumibira tong vlogger ng Dilawan. Tuwang-tuwa naman si Tito Soto, may pala. Ulol, kung sino ka mang vlogger ka, alam mo. Hindi, dati siyang anchor ata. Ewan ko, bakit hindi na to nag-anchor? Yun lang, bagay, wala naman akong panahon para pag-usapan yung buhay niya. Pero, usapang epal lamang, mas mukha ka pang epal kay Senator Alan Peter Cayetano. Wala ka sa kalingkingan ng utak nun, Dudong. Ha? medyo inamend. Parang nung ginawa niya nung June session. So sabi niya, ano ba yung naging amendment po ba? Archive na lang. Tito Soto, siguro mas maganda magpa-interview ka rin kaya sa amin. Nagpapa-interview ka sa mga vlogger na against sa Duterte. Sa amin din kaya ng mga supporters, try nyo kaya. Diba? Kasi nahalata ko. Magpapa-interview sila yung mga mga tutol sa impeachment. Magpapa-interview sila sa mga sikat lang na sa mga sa mga mainstream media. Kahit paano naman, malaki-laki naman Tito Soto yung subscriber ko dyan sa Blackir na yan. Ilan ba subscriber nito? Tingnan ko nga. Subscriber niya ay nasa 600k o konti lang lamang sa akin dito Sen. Konti lang naman lamang sa akin dito Sen. Pa-interview ka rin sa akin minsan. Okay. Ngayon, may debate pa rin kasi medyo malabo Ano po ba ibig sabihin ng archive? Does it mean patay na yung impeachment complaint or hindi pa? Technically, hindi. Technically, hindi. Dahil in-archive nyo lang. Yun ang nilinaw ko sa kanila. Nung kinukumbinsi nila ako na pumayag na ako sa archive, kasi naramdaman ko na nakukumbinsi ko sila na tagilid yung dismiss. Tagilid yung paggamit ng dismiss. Naramdaman ng karamihan sa kanila na hindi talaga tama I think I was able to convince some of them. So payag sila doon sa archive na lang. Parang middle ground. Pero alam ko, nilinaw ko na ano ba yung archive nyo? Sinasabi nila, parang din, pwedeng the majority vote, pwedeng ibalik talakayin uli. Recall from the archive, no? Yan naman po pala
So, ang sinasabi dito, ibig sabihin ng archive ay parang isang tabi muna at pwede naman pag-usapan ulit daw. So, ganun din naman ang desisyon ng Supreme Court. So, wala pa ring mali dun sa desisyon ng mga senador na nagsampanyang na nagpatupad ng archive na yan sa impeachment. Halos katugma lang din ng desisyon ng Supreme Court. O ganun din naman, wala namang problema dyan. Mas magaan lang yung lay on the table sa akin. Kasi ang lay on the table ay ibig sabihin nun, hindi nyo binabalewala, hindi nyo dinidismiss, hindi nyo ina-archive, pero nandiyan dyan lang. Anytime pwede bunutin. The following day, pwede bunutin Pwede i-take up uli yung motion niya. Yun ang tinitable ko, yung motion niya Hindi naman yung articles of impeachment Ang napuntahan nila, una, tinalo muna nila yung motion ko para wag ma-table, yung motion to dismiss. Ngayon, binago nila yung motion to dismiss. Ginawa nila motion to archive the articles of impeachment. Yun ang ginawa. Siyempre, ako naman kinokontra ko pa rin kasi para sa akin, akala ko ba naniniwala tayo sa sinabi ng Supreme Court na wala ka tayong jurisdiction kahit na nag-convene kayo. Nag-convene sila June 9, June 10. Nag-send ng summons sa prosecution at saka sa defense. Pero sinasabi ng Supreme Court, wala raw jurisdiction. So baka hindi alam ng Supreme Court na nag-convene. Okay, palagyan na natin. So ibig sabihin, bobo, Supreme Court. O yan nanggaling na sa bibig mo, Tito Sen So ibig sabihin, bobo, tanga ang Supreme Court. Okay. So kaya ayon kay Tito Sen, tanga ang Supreme Court. Wala pala kayong alam Supreme Court So sabi ko, siguruhin nyo muna na ina-archive nyo to. Ano ina-archive natin? Sabi ng Supreme Court, wala tayong jurisdiction. Paano natin i-archive ang articles of impeachment na wala sa atin? Sabi ng Supreme Court. Kaya yung ending ng boto ko, doon pa rin Kaya lang, nilinaw ko sa kanila na dapat yung archiving, mabubunot natin pag kailangan. Di ba? Pag sinabi... Pagkakaalam ko kasi sa archiving na yan, pwede pang hindi talaga yan totally dead. Hindi yan talagang 100% na patay na. No, hindi ganoon. Kasi eto lang, 'di ba? Katulad niya kanina pinanood natin yung kay Gatchalian. So ganun yung pagkakasabi, isa din 'yon sa pamamaraan na pwedeng buhayin ulit yung impeachment. Ngayon, unang-una, nagdesisyon naman ng Supreme Court na pwedeng mag-file ulit ng impeachment sa 2026 February. So siguro mas maganda antayin na lang yun at pag-usapan nyo yung iba naman ng mga kaso dyan sa Senado. Dito kasi parang lumalabas kasi na parang kaya gusto nyo lang na kasi pag pinag-usapan mo impeachment, tututukan ka talaga ng taong bayan Talagang alam mo, lumalabas ngayon parang nagpapahype na lang etong mga ilang senador na gusto nilang mapag-usapan, tumagal ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte para laging naka-expose yung mga mukha nila, yung mga pangalan nila, no? Parang ganun na lang yung nakikita ko Ay nako. So mahaba-haba pa tong video na to, hindi ko na reactionan to lahat. So dito tayo sa isang senador na tawag dito na may planong tumakbo sa 2028 presidential election kaya pala nagkukumahog na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, eto po yun. Ayan, ika ni Ed Kaluwag. Ed Linggaw pala, Ed Kaluwag tuloy. Eto, panoorin natin. Bago ng pinakamalakas sa oposisyon, nasasabak sa 2028 presidential elections. Yan po ang target ni Senadora Risa Ontiveros. Pero ngayon pa lamang, tila may hati sa oposisyon dahil sa umunoy pagkakaibigan ni Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte. Posible bang umanib ang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Oposisyon Pakinggan natin to sa mga Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gio. Ngayon pa lamang, tila may hati sa oposisyon dahil sa umunoy pagkakaibigan ni Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte.
posible bang umani bang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Posible daw bang umanib ang mga oposisyon sa mga Marcos? Ano pa bang ginagawa nila ngayon? Ano pa bang ginagawa nila ngayon? Di ba? Isa lang naman Oposisyon sa 2028, magkakaisa ba o magkakawatak-watak? Si Senator Risa Ontiveros ang itinutulak na ng ilang alyado na tumakbong Pangulo. Pero sa halip na buo ang puwersa, may humahalong intriga mula mismo sa kaalyado. Hindi ko alam kung magkakaibigan sila at wala rin akong narinig kina Mayor Lenny o Senator Bam. Ang tinutukoy dyan ay ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Putangin na kasi, ba't nyo kasi pinapakinggan si Trillanes? Ba't nyo pa kasi pinapakinggan si Trillanes? Wala na yan. Hindi ito totoo Bakit nyo pa kailangan, una, kakasampa lang ng kaso dyan, may warrant of arrest yan. Na kung saan nagchismis-chismis yan. Naggawa-gawa ng kwento. So, ibig sabihin, eto, pwede rin gawa-gawang kwento niya lang din to. Etong pinapalaganap niya ngayon. Mapunta naman ho tayo doon kay Risa Ontiveros. Itaga nyo sa bato, hindi mananalo si Risa Ontiveros sa darating na 2028 election. Ako na nagsasabi, hindi, promise, hindi mananalo. Hindi mananalo ang isang Risa Ontiveros sa pagiging presidente. Maaari, kahit papano ito aminin ko sa inyo. Kahit papano kung sino yung pwedeng pumalag kay Vice President Sara Duterte, sabihin na natin na 100 to 80%. Yung tipong malapit o kaya 100 to 50-50. Bakit naman pag 50-50 sabihin nila sobrang yabang natin. Siyempre kailangan humble lang. Siguro mga 90 or 100 to 70%. 100% na mananalo si Vice President Sara Duterte at ang pwedeng humabol sa kanya na magkakaroon ng 70% to 80% walang iba kundi ang mga tulpo. Pwede pa hong ganun. Hindi niya napapansin, tahimik sila. Tahimik si Senator Rapi Tulfo, walang masyadong kibot. Abangan nyo sa 2028. Oo, pero Risa Ontiveros, Martin Romualdez, Sandro Marcos. Sino pa? Itong putang inang to? Torre? Larry Gadon? Wag na kayo umasa, ha? Sino? Franz Castro, tsaka Raul Manuel. Hindi ka lalo senador. Ay, naku po. Kaya ako nagsasabi sa inyo, wag na natin panoorin to. Sayang yung oras ko dun, Ay, naku. Alam nyo, sa totoo lang, wala talagang walang panalo. Walang panalo yung Risa Ontiveros na yan. Kahit anong gawin niya, kahit magbabaliktad-baliktad po siya, depende na lang kung hahawakan ulit nila ang Comelec. Yun, talaga sureball yun. No? Pero, ika ko nga, hindi kayang talunin ng boto ng taong bayan ang isang, tama ba ako? Tama ba? Hindi kayang talunin ng pandaraya ang boto ng taong bayan. Yun! Lahat naman Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi naniniwala ako na hindi lang 16 million ang bumoto kay Pangulong Duterte noon. Naniniwala ho ako dyan. Talagang sobrang naniniwala ako. Baka umabot din ng mga 30 million yun kung hindi lang din binawasan pa. Kaya nga itong mangyayaring eleksyon sa darating na 2028 talagang kaabang-abang to. At nakikita ko isa sa mga pwedeng tumapat or humabol kahit man lang kaunti kay Vice President Sara Duterte ay ang mga tulpo.
baka yan ang panghawakan nila na baka yan yung tumakbo talaga bilang presidente sa darating na 2028 election. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kokomento nyo po sa sinabi ni Gatchalian at lalong narito sa mga binitawang salita ni Tito Soto, no? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.